Magandang umaga mga tol! Buwan ng Hulyo, 31, taong 2025. Ang ninanais na pupuntang lugar gamit ang bisikleta ngayong araw ay Bundok Samat, Pilar Bataan, kung nasaan ang dambana ng Kagitingan na nababasa sa kasaysayan ng Pilipinas. Grupong ekspedisyon o paglalakbay gamit ang bisikleta. Kasama si Tol Lawrence at iba pa niyang kasamahan sa pagbibisikleta. Tara, simulan ang pagpapadyak natin, Tol! Oras 2:30 ang pag-alis ko dito sa Taytay, Rizal. Nagtataka ba kayo kung bakit ganitong Tagalog ang lingwahe ng aking boses? Ito ay maagang pakikiisa ko sa malapit na buwan ng wika. Sinabi ni Antonio Luna sa mga Amerikano sa kanyang palabas na "Mas Inglesin mo ko sa sarili kong bayan, punyeta!" Oras 3:39 ng umaga, inarating ko ang monumento ni God Andres Bonifacio sa bayan ng Caloocan. Hihintay sa magiging kasamaan ko na lalahok ngayong araw. Lalakbay gamit ang bisikleta hanggang mag-alas 4 ng umaga. Dumating ang lalahok sa ekspedisyong ito na papuntang Bataan na sila Jello, Ate Jonah at Tol Lawrence. Oras 4:14 ay nagsama-sama na ang grupo at dadaan sa malaking daan ng MacArthur papuntang May Kawayan, Bulacan, na wala namang kawayan. Palay! Dahil sa mabilis ang paunang silakbo ng pagpapadyak, ay nagkaaberya si Ate Jonah sa butas na may lalim na 2 pulgada na naging sanhin ng kanyang pagkabagsak. Boom! Bagsak! Nag-alala kami kasi nagkasgasan ang tuhod at siko niya na malayo naman sa bitoka. Hihi! Inihayag ni Ate Jonah na may epekto pala ang pagbagsak niya sa kanyang tuhod na nagpakansela ng kanilang pagsama sa ekspedisyong ito. Para panatag kami sa kanyang pagbalik sa Metro Manila ng matiwasay, ay sinamahan siya ni Tropang Jello. Umusad at nagpatuloy na lang kaming dalawa ni Tol Lawrence sa paglalakbay mula sa parting ito ng May Kawayan, Bulacan. Oras 5:45 ay narating namin ang bayan ng Giginto, Bulacan at naabutan ng bukang liwayway. Pagliko sa gawing ito ng Giginto, Bulacan ay nagkape kaming dalawa. Napahinto ng pansamantala, nag-almusal ng bahagya at gumamit ng palikuran.
Oras 6:28 narating ang arko ng bayan ng Malolos, Bulacan. Oras 7:11 narating ang bayan ng Apalit, na kabilang sa lalawigan ng Pampanga. At sa bayang ito ay kumain na kami ng umagahang kanin at ulam. Oras 7:52 ay balik na sa pagpapadyak ng bisikleta. Dahil sa pag-apaw ng malaking ilog ng Pampanga, ay nadadaanan namin ang hindi bababa sa 10 baha sa mga mababang parte ng Apalit, San Simon, Minalin at maging sa San Fernando, Pampanga. Ang paglusong ng aming bisikleta sa mga baha ay nagsanhi ng maagang pagkapagod at tensyon sa aming mga paa at tuhod. Dahil para kaming umaahon sa bundok sa paglusong at pagpadyak sa mga malalalim na baha, na nakapagpababa rin ng pangkalatang bilis na nakuha ng aming estatistikong talaan sa pagbibisikleta. Bisikleta pa! Nahulog sa dulong pagitan ng daan. Oras 8:43 ay narating ang bayan ng San Fernando, Pampanga, na medyo nahuli sa inaasahang dating, bunsod sa paglusong sa mga baha at maging sa bayan ito ay baha din at lumihis, dumiretso, paliko ng Jose Abad Santos Avenue. Oras 7:36 ay narating ang Guagua, Pampanga. Sa parteng ito ng Pampanga ay nagsisimula ng manampal ang malakas na hangin habagat na minsan ng pagbaba at bilis at pagkunat ng pagpadyak. Kasi kunat ng isang taong natinggang titirya. Hihi! Oras 10:42 ng umaga ay narating ang bayan ng Lubao, Pampanga. Tumigil sa tindahan ng 7-11 hihi para sa pansamantalang pangbawi ng lakas ng aming mga tuhod at panandili ang kain sa binaang pagkain. Sa wakas, oras 10:42 ay narating namin ang unang bayan ng Bataan na Hermosa.
Subalit, sa aming pagdating sa araw na ito ay sinasaayos pa ang arkong pambungad para sa mga bisitang tulad namin. Napatigil kami sa parting ito ng bayan ng Hermosa para sa istrukturang estatwa ng mga magigiting na Pilipino at Amerikano na nagbuwis ng kanilang buhay noong ikalawang digmaang pandaigdig na sumiklab noong taong 1939 at nagtapos sa taong 1945 sa pagsuko ng bansang Hapon sa Estados Unidos at sa mga kaalyadong bansa nito. Oras, 12:24 ng tanghali. Natapos gumamit ng palikuran sa istasyon ng gas at balik padyak sa pupuntahan. Nagsisimula na ang mga mahabang ahong banayad ng Hermosa, Bataan. Napatigil sa tindahang ito para magpahinga pansamantala at kumuha ng lakas mula sa inuming pandagdag enerhiya at kumain. Hey, Boss Rolly, say hi to your fans. Oras 1:28. Narating namin ang bayan ng Orani, Bataan at kumuha ng magandang litrato na kasing ganda mo. Shucks! Oras 2:03 ng tanghali ay narating namin ang bayan ng Balanga, Bataan na sumasabak pa rin sa padyak sa mga maraming burol mula sa Hermosa, Dinalupihan, Orani, Balanga hanggang Pilar, Bataan. Bago ang oras ng 3 ng hapon, ay kumain kami ng kanin at ulam para sa nahuling tanghalian at nagpahinga pansamantala
pagbaybay namin sa daan ng Gobernador J.J. Linaw, ay aking tadya na mayroon itong 1 o 2% ng banayad na tarik. Naghihingalo na ang aking kilangnan sa oras na ito. Subalit, tinitiis ko pa rin ang kirot para marating ang paroroonan. At nakalimutan ko pa nga magpatuklaw sa cobra. Pagliko sa parting ito ay akit na sa daan papuntang Bundok Samat. At mararamdaman na ang tarik at bigat ng pagpapadyak. Pero mas mabigat ka kapag binuhat kita. Bastos! Habang patagal ng patagal, ay kumukunat na rin ang tarik. Kasing kunat mo! At sa aking tansya, ay pumapalo sa 10 hanggang 15% ang tarik sa mga parting siko o paliko. At naglalaro naman sa 6 hanggang 9% sa mga parting hindi naman katarikan. Sa pagtigil kong ito ay kakabangon lang mula sa pagkalagapak. Haha! Isa ka palang mahinang nilalang, Antonio! Dahil nagkabirya ang bisikleta sa pagpapalit ng ngipin ng mga pangunahing plato. Yan mo pa magtagalog, ha? Nangihina ka na ba, Antonio? Hindi ka pa pwedeng dumayo sa ibang planeta kung susukuan mo ang madaling pagsubok na yan sa daigdig ng mga mahihinang tao.
pagkakataong ito ay napatigil ng pansamantala dahil nawala ng hangin ang aking binti at lumihis ng bagya sa pagpapadyak para makabuelo. Nakalimang panandali ang pahinga pala ako sa pagbibisikleta paakyat ng bundok Samat para mapunan ang paubos na enerhiya. Dahil sa pagpalit ko ng padyakan o pedal ng aking bisikleta at matagal na pahinga ay naabutan na ako ni Tol Lawrence bago sa pinakauling sikong paahon ng bundok Samat. Umusad at todo bigay na lakas sa pagpapadyak ang ginawa namin. Salamat ay umabot na sa 17% ang nakunan ng aking statistikong talaan sa pagbibisikleta. Nanghihinaan ka pa rin ba, Antonio? Abay, malapit ka na sa iyong pupuntahan. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ngunit sa kasamang palad ay sarado na at di na nagkapapasok sa mga bisita ang mga gwardya ng bundok Samat para masilayan at makakuha ng litrato sa dambana ng Kagitingan. Kahit na aming pinakiusapan na sasaglit lang kami kukuha ng litrato. Dahil sayang naman ang aming binisikleta para marating at masulyapan ang magandang tanawin ng bundok Samat. Bumili na lang si Tol Lawrence ng mga simbahang memorabilia. Re-rest back na lang ulit ako ng punta dito at babalikan para matanaw ang tuktok ng bundok Samat. Pero sa susunod pa na taon. Mungkahi ko para sa mga nais pumunta at dumalaw sa bundok Samat, Pilar, Bataan ay mag-bus muna papunta sa bungad ng Pilar para maagang makaakyat at makapasok sa tuktok ng bundok Samat. Para presko pa ang mga binting kalamnan at masarap pa umahon ng banayad at lumiko paakyat sa mga matarik na parte ng bundok Samat. Makapasok agad sa estruktura ng dambana ng Kagitingan at makakuha ng mga magagandang litrato kasama ng juwa mo. Sana all. At bubunuin na lang ng buo ang distansya ng pagbibisikleta pabalik sa inyong uuwian. Natala na halos ang oras namin naakyat ng pagbibisikleta patungo sa tuktok ng bundok Samat at 14 lang na minuto ang lusong pababa. Nakuna ng video ang buong paglusong para maidiya kayo kung gaano kahaba ang 7 kilometrong inaon namin kanina. Maaari mong pindutin ang display ng iyong telepono para bumilis ang seksyong ito ng aking pagpapahayag. Ako ay may tok-tok, knock-knock sa English, na naisip nyo rin, kaya tok-tok. Sino sila? Samat. Sinong Samat? Samat. Tayo'y magkasamang muli. Samat ay may gabing nakalaan sa kaunting kasiyahan. Samat,
at tayo'y magkasamang muli. Samat at sa pagpawi ng uhaw ay may darating na araw. Kahit tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan, tunay na kaibigan, kasamang maaasahan. Samat at tayo'y may pinagsamahan. Samat, tunay kong kaibigan. Walang say-say daw ang aking biro. Sapok ka kapag hindi ka napangiti. Uy! Sana makalusot sa copyright infringement. Sorry, English. Ang pagganta kong ito. Makakabuti naman na makopyright lang ang aking video. At mapunta ang kabuuang kikitain, sana malaki, sa bandang Dadon na kumanta ng salamat. Maraming salamat din sa kantang inyong nilikha at naging pabansang kanta ng pasasalamat at tunay na pagkakaibigan. Dagdag kaalaman. Nakilala ring Bantayog ng Kagitingan ay isang pabansang dambana na matatagpuan malapit sa rurok ng bundok Samat sa bayan ng Pilar, Bataan, Pilipinas. Tinayo ito upang parangalan ang galante ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na nakipaglaban sa imperial na hukbong Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Inatasan noong taong 1966 ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. para sa ika-25 anibersaryo ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang cross ng pag-alala ay nakatayo bilang isang pag-alala sa mga sundalong nakipaglaban at nawalan ng buhay sa labanan ng Bataan. Ang dambana ay nakompleto at inagurahan noong taong 1970 sa oras para sa ika-25 anibersaryo ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang memorial na krus na ito ay matatagpuan sa pinakamataas na punto ng bundok Samat, 555 metro sa itaas ng antas ng dagat.
Oras 5:49 na minuto ng hapon ay gumamit na kami ng pinagbabawal na kapangyarihan ng Konoha na tinatawag na pangmalakasang kapangyarihang transportasyon ng bus. Para hindi na lubosang malaspag ang aming kalamnan kung dodoblen pa ang tatahakin ng pangkalahatang haba ng ruta ng pagbibisikleta. Pasensya na dahil humihina na ang tito nyo kasi nasa edad 30 na kasi at hindi nakapaghanda. Maraming baha sa Pampanga at hanging habagat na sumasampal sa amin kanina pa. Ang kabuoang haba ng ruta ng aking pagbibisikleta sa araw na ito ay 164 na kilometro mula Taytay Rizal hanggang Pilar Bataan. Nakapagtala ng 20 o 20 kilometro kada oras ang aking kabuoang bilis. Walang oras na kabuuan ng pagpapadyak at 15 kabuuan naman kasama ang naging pahinga at mga hinto. Abangan pa ang mga susunod ng aking paglalakbay gamit ang aking bisikleta sa pahayagang palabas na ito. Mag-iingat ang lahat at sa uulitin!